Catherine's POV. Masama ang panahon ngayong gabi. Isa pa naman sa kinatatakutan ko ang kidlat at kulog. Magmula ng bata pa ako. Napakalakas ng ulan na tila ba nagngangalit ang langit. Sabay naman ako mulog at kumikidlat na tila gustong pumasok sa bintana ng aking kwarto. Naiiyak na ako at tumatalokbong ng kumot. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang kulog at kidlat at tila mas lalo itong naggagalit. Sumisigaw na ako at nanginginig. Naalala ko noong bata pa ako na halos himatayin ako kapag umuulan at sumasabay ang kulog at kidlat. Takot na takot nanginginig na ang buong katawan. Alam ni Ate Celestina na takot ako kaya mabilis itong pumupunta sa aking kwarto. Para yakapin ako at alisin ang takot ko hanggang sa marelax ako at maalis ang takot sa dibdib ko. Ngayon na sobra na naman ang takot na nararamdaman ko, hindi ko alam kung paano marirelax dahil wala na si ate. Wala na ang aking kakampi. Hindi ko na mamalayan na lumalakas na pala ang iyak ko at ang aking sigaw. Ayoko na! Ate, natatakot ako! Ate! Takot na takot kong sigaw habang nakatalukbong ng kumot. Nanginginig na din ang sobrang katawan ko at nakakaramdam ako ng sobrang lamig. Iyak na lamang ako ng iyak hanggang sa marinig ko na may pumasok at mabilis itong lumakad palapit sa akin. Catherine, are you okay? Boses ni Jason na tila ba nagbigay sa akin ng tapang. Dahan-dahan kong inalis ang kumot sa mukha ko para siguraduhin si Jason ngayon. Nang masiguro ko na si Jason nga, tuluyan ng tumulo ang mga luha ko na tila ba nakahanap ako ng kakampi. Jason, natatakot ako. Umahagulhol kong saad. Shh, it's okay. Kasamahan kita dito. Walang mangyayaring masama sa iyo ha. Saad nito na nakakapagbigay sa akin ng lakas ng loob. Niyakap niya ako kaya naman nakadama ako ng comfort at nawala ang aking takot. Hanggang sa nakatulog ako sa mga bisig ni Jason. Jason's POV. Dumaan ako sa kwarto ni Catherine bago ako matulog para silipin kung okay lang ba siya. Sobra ako nag-aalala na makarinig ako ng sigaw at iyak ni Catherine kaya mabilis kong binuksan ang pinto ng kanyang kwarto para makita kung ano ba nangyari sa kanya. Awang-awa ko na makita ko na nakatalokbong siya ng kumot habang tila takot na takot. Nang hawakan ko nga siya nanginginig ang buong katawan nito. Kaya niyakap ko siya at pinilit kong pakalmahin. Tiningnan niya naman kung sinong dumating at halos madurog ang puso ko na makita ko ang labis na takot sa mga mata ni Catherine. Nakita ko rin sa mga mata niya na parang nakakita siya ng kakampi nang makita ako. Ginawa ko ang lahat upang pakalmahin si Catherine. Shh, it's okay. Walang mangyayaring masama sa'yo. Nandito ako, sasamahan kita. Sad ko. Niyakap ko siya hanggang sa madama ko ang komportable na siya sa pagkakayakap ko at nawala ang takot na nararamdaman niya kanina. Takot pala sa kidlat at kulog si Catherine. Para siya may trauma. Nakakaawa. Kung hindi siguro ako dumating, hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanya. Maaari siyang mahimatay sa takot ng mga oras na yun. Magmula ngayon hindi ko nahahayaan na nag-iisa si Catherine kapag umuulan at lalo na kapag kumukulog at kumikidlat. Sisiguraduhin ko na naroon ako at ipaparamdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa at may kakampi siya. Hindi ko na malayan na nakatulog na din pala ako habang yakap pa rin si Catherine. Nagising ako na yakap ko pa rin na mahigpit si Catherine. Himbing na himbing pa rin siya at akala may komportable sa akin. Napangiti ako at inayos ko ang buhok niya na nakatabing sa kanyang napakagandang mukha. Para bang hindi ako nagsasawa na pagmasdan ang mukha niya sa araw-araw. Hanggang sa magmulat naman ang mata si Catherine at tila nagulat pa siya na nakatulog siya sa mga bisig ko. Mabilis itong lumayo at parang biglang nakadama ng hiya. Kaya naman natawa ako. Sorry ha, baka nangalay ka. Nahihiya pa rin saan nito. No, it's okay. Malalakas yata to. Sad ko naman habang nakatawa at pinakita ko pa kay Catherine ang aking mga muscle sa braso. Natawa naman ito sa ginawa ko. Sus, yabang ah. Pero hindi. Salamat at sorry kung naging OA ako kagabi. Takot kasi talaga ako sa kulog at kidlat. Magmula pa noong mga bata kami. Paghingi nito ng sorry. It's okay. Gusto kong malaman mo na handa kitang samahan sa tuwing umuulan. Lalo na kapag may kulog at kidlat. Ano bang dahilan ng takot mo sa kidlat at kulog? Curious kong tanong. Noong mga bata pa kasi kami habang pinapanood ko ang ulan sa labas, biglang kumidlat saktong paparating si tatay. Hilang aming kalabaw. Kitang-kita ko nang tamaan ng kidlat ang kalabaw at pati si tatay.
Takot na takot ako noon na makita kong mangisay si tatay at ang kalabaw. Patay ang kalabaw namin. Mabuti na lamang at hindi napuruhan si tatay. Wala akong tigil sa pag-iyak noon dahil pabalik-balik sa utak ko ang mga nakita ko. Matagal bago nawala ang trauma ko. Halos gabi-gabi noon, bigla na lang akong sisigaw. Kahit tulog. Palagi ko kasing napapanaginipan na nangyari. Mula noon kapag umuulan, kinakabahan na ako kapag kumulog at kumikidlat na siguradong manginginig na naman ako sa takot. Kaya kapag umuulan, hindi na ako iniiwan ni Ate Celestina dahil alam niya nangyayari sa akin. Kagabi naalala ko si ate kaya mas lalo ako natakot dahil naisip ko na wala na akong kakampi. Umiiyak nitong kwento. Promise, ako na ang bago mong kakampi kapag umuulan. Hindi ko hahayaan mag-isa ka pangako. Sincere kong saad habang nakatitig sa kanya mga mata. Matagal kami nagkatitigan na tila pareho kami ng iniisip hanggang sa nagtagpo ulit ang aming mga labi. Sa umpisa marahan hanggang sa habang tumatagal nagiging maalab mapusok na ang aming mga halik. Nagiging mapaghanap. Pareho kaming nagiging mapusok sa aming mga galaw hanggang sa bumaba ang aking mga labi sa panga hanggang sa leeg ni Catherine. Hindi ito tumanggi sa halip ay ungol ang aking narinig. Nag-umpisa na din maglakbay ang aking mga kamay sa katawan nito. Dahan-dahan ko nang tinatanggal sa pagkakakabit ang kanyang bra at hindi ako nakaramdam ng anumang pagtanggi mula kay Catherine hanggang sa tuluyan ko na itong natanggal. Jason, namamaos na saad nito. Tatanggalin ko na sana ang iba pang saplot nito ng, Catherine, tanghali na anak. Baka mahuli ka sa school. Bangon na at nakahanda ng almusal nyo ni Jason. Ani ni Yaya. Bigla naman tila bumalik kami sa aming mga sarili at mabilis na naghiwalay sa isa't isa. Opo, Yaya. Babangon na po. Sagot ni Catherine kay Yaya. Sige, gisingin mo na rin si Jason ha. Saad pa ni Yaya. Opo. Muling sagot ni Catherine. Narinig ko naman na lumakad na paalis si Yaya at nakahinga ako na maluwag. Sorry, fix yourself na. Sad ko na makita ko na tila nakadama ng hiya si Catherine habang tinatakpan ang sarili ng kumot. Punta na ako sa kwarto ko para makaligo. Paalam ko. Tumango na lamang ito na tila shock pa rin sa nangyari sa amin. Maligo ka na rin baka malate ka pa. Sad ko bago ako lumabas ng kwarto. Ano ba itong nagagawa ko? Bakit parang hindi na ako makapagpigil? Muntik na. Muntik na may mangyari sa amin. Ano na lamang iisipin sa akin ni Catherine? Baka isipin niya na mapagsamantala ako. Pero bakit parang nagpapaubaya siya? Pagkausap ko sa sarili ko habang makapasok ako ng aking kwarto. Gulong-gulo kasi ang utak ko dahil sa nangyari sa amin ni Catherine. Bakit nagiging marupok ako? At madali akong naaakit kay Catherine. Mahal ko na ba siya? Pag-ibig na ba to? Catherine's POV. Tulala pa rin ako dahil sa nangyari sa amin ni Jason. Muntik na. Muntik na, my God, ano ba itong nagagawa ko? Bakit parang nawawala ako sa aking sarili? Parang nakalimutan ko na ang tunay na dahilan kung bakit ako nandito. Pilit kong kinakapa sa puso kong estado ng aming relasyon ni Jason. Bakit kakaiba ang aking nararamdaman? Bakit hindi ako makatanggi sa mga ginagawa ni Jason kanina? Bakit parang nagugustuhan ko ng lahat? Mahal ko na ba siya? Pilit kong hinahanap ang galit na dati kong naramdaman para kay Jason ngunit bakit wala na? Bakit nag-iba na? Naguguluhan ako sa nangyayari sa akin. Ako nga yata ang nahulog sa bitag na ako mismo ang gumawa na dapat para kay Jason. Paano na to? Paano na ako? Kahit maraming iniisip, kailangan kong bumangon dahil hindi pwedeng umabsent ngayon dahil may exam kami. Kaya naman malumbay kong tinungo ang banyo para maligo. Matapos kong maligo, lumabas na ako ng kwarto. Sinilip ko ang kwarto ni Jason upang tingnan kung nandun pa ba siya. Ngunit wala ako nakitang tao. Nangangahulugan lamang na nasa ibaba na si Jason. Dumiretso na ako sa ibaba upang makapag-almusal. Inabutan ko nga si Jason na naglalagay ng tinapay at itlog sa pinggan. Catherine, kain na. Nilagyan na kita ng tinapay at itlog. May ham din. Baka gusto mo. Anito na akala mo? Walang nangyari kanina. Samantalang ako, kulang na lang matunaw dahil sa hiyang nararamdaman ko. Hey Catherine, kumain ka na bago ka pamalit sa school. Casual na saad nito at mukhang napakasaya niya ngayon. Samantalang ako halos sinliit na lamang ng daliri ang tingin ko sa aking sarili ngayon sa sobrang kahihiyan.
Tapos sa lalaki na to, akala mo wala lang? Dahil sa iyang nararamdaman ko, ni hindi ako makatingin sa kanya. Kumain ako na nakatungo para hindi ko makita ang mukha ni Jason na hindi nawawala ngiti sa mga labi. Catherine, relax. You look so tense. Natatuwang ani nito. Sarap jumbagin ng lalaki na to. Palibhasa hindi niya ramdam ang nararamdaman ko ngayon. Patawa-tawa pa. Mabilis kong inubos ang pagkain ko saka ako walang lingon na umalis sa lames at diretso lumabas ng bahay. Kaso, hindi ako makakapasok sa kotse dahil nakalak pa yun. Kaya naisipan kong lumakad na lamang, makaalis lang sa bahay at makalayo kay Jason. Ngunit hindi pa man ako nakakalabas ng gate, nakasunod na si Jason, sakay ng kotse. Balak mo ba maglakad papunta ng school? Natatuwang tanong nito. Hindi ako sumagot at inirapan ko na lamang siya. Rinig ko na naman ang pagpigil niya ng tawa. Sumakay ka na, Catherine. Malilate ka na. Sad pa nito. No choice ako kundi sumakay. Baka kasi malate pa ako. Ni hindi ako tumingin sa kanya hanggang sa makasakay ako. Nakabusangot din ako dahil sa inis. Galit ka ba? May mali na naman ba ako nagawa? Tanong nito. Hindi ako sumagot. Hindi tayo aalis hanggang hindi ka sumasagot at hanggat hindi mo sinasabi kung anong kasalanan ko. Ani nito. Abat iniinis talaga ako ng lalaki na to. Ngayon pa talaga siya magagaganyan kung kailan malilate na ako at may exam pa naman. Pwede ba, Jason? Malilate na ako sa exam. Inis kong saad. Sabihin mo muna kung bakit ka galit. Ani nito na seryoso yata sa sinabi at wala talagang balak na paandarin ng kotse. Pero anong sasabihin ko? Hindi naman talaga ako galit eh. Nahihiya lamang ako sa kanya. Tik-tak, tik-tak. Tumatakbo ang oras, Catherine, come on. Tell me, what's wrong with you? Ani to at ngumiti pa na ikinapikon ko lalo. Napapapikit ako sa inis dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hinarap ko siya at gigil na itinaas ang kamay ko dahil suko na ako. Okay, hindi talaga ako galit. Inis kong saad. Ha? Hindi ka galit pero bakit ganyan ang itsura mo? Nagtatakang tanong nito. Nahihiya kasi ako eh. Dahil sa nangyari kanina, wala na akong itatago sa'yo. Nakita mo ng lahat. Saad ko sabay iyak. Tumawa naman si Jason dahil sa sinabi ko. Anong nakita ko lahat? Meron pa akong hindi nakikita no? Pil yung saad nito. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka ko namang saad at napatigil din ako sa pag-iyak. Remember, hindi pa ako nakakarating dyan sa langit mo. Anito at inginuso ang pagitan ng aking hita. Kaya tumigil ka na dahil may pagmamalaki ka pa rin sa akin. Pil yung ani nito saka tumawa. Bastos ka talagang lalaki ka. Nakakainis ka. Naiinis na saad ko saka ko siya pinagkukurot. Tawa naman ito ng tawa habang iniiwasan ang mga kurot ko. Tama na, alis na tayo or else gusto mo ng rematch. Pil yung saad nito at ngumiti nang nakakaloko. Rematch mo mukha mo. Manyak. Inis kong saad saka lumayo na sa kanya at niyakap ang aking bag. Tatawa-tawa naman ito at saka pinaandar ang kotse. Hindi ko na siya inimikan hanggang sa makarating kami sa school. Bumaba muna siya saka ako pinabuksan ng pinto. Tulad ng kasunduan, hinalikan niya ako sa pisngi. See you later, asawa ko. Malambing na saad nito at saka ngumiti at kumindat pa at binigyan diin niya pa talaga salitang asawa ko. Che? Matari kong sagot saka ko siya tinalikuran. Baka kasi hindi na naman ako makapagtimpi at masampal ko na naman siya. Umalis naman agad si Jason upang pumunta sa kanyang opisina. Maya-maya, dumating naman ang aking mga kaibigan. Hi Catherine! Halos sabay na bati ng mga ito. Hello guys, tara na. Sagot ko naman at inaya na silang pumasok ngunit look who's here, Trina. Matari na sa isa sa mga alipores si Trina. Isa pa ang mga ito. Dagdag pa sa mga problema ko. Lumapit naman si Trina ng dahan-dahan habang naka-cross arms. Well, hindi ka talaga marunong magtanda na babae ka. Diba sinabi ko sa iyo na ayaw ko nang makita yung pangit na pagmumukha mo? Malditang ani ni Trina. At saka ako dinuro-duro. Trina, pwede ba? Wala namang ginagawa sa iyo si Catherine. Kaya tigilan mo na siya, pwede ba? Pagtatanggol naman sa akin ni Rachel. Oo nga, saka hindi naman sa iyo ang eskwelahang ito para pagbawalan. Si Catherine na pumasok.
Sad naman ni Aya. Tama, at kung ayaw mong makita si Catherine, di pumikit ka. Problema ba yun? Mataray din saan ni Brenda. Tama, ika nga pag-inggit, pikit. Maldita din saan ni Faye. Aba-aba matatapang din kayo ah. Wala kayong pakialam kung gusto kong pariyasin sa eskwelang ito si Catherine. At hindi din ako naiinggit sa kanya dahil wala namang kainggit-inggit sa kanya no. Isa pa, baka nakakalimutan nyo na mayor sa bahay nito, ang daddy ko. Isang sabi ko lang sa kanya masusunod ang lahat ng gusto ko. At kaya niyang paalisin lahat ng ayaw kong makita. At huwag kayong makialam kung ayaw niyo madamay. Palaban na saan ni Trina. Kaya pala mayabang to dahil kilala ang pamilya niya at may kapangyarihan sa bayan na to. Kilala ko ang daddy niya at alam ko na masamang tao kanyang ama. Guys, tama na. Tayo na lang ang umiwas. Mahina akong saad at hinila ko ang aking mga kaibigan palayo kay Trina. Hindi pa tayo tapos, Catherine. May araw ka rin sa akin. Pagbabanta pa ni Trina bago kami makalis ng tuluyan. Catherine, huwag kang papatalo kay Trina. Dahil kapag nakikita niya na mahina ka, ikaw lang ang lagi niyang ibubuli. Mula ng high school pa kami, bully na talaga yun dahil spoiled sa parents niya. Kapag may nagagawang gusot, ginagawa agad ng paraan ni Mayor. Gamit ang pera. Ani ni Aya. Oo, dapat ipakita mo na palaban ka din at hindi ka niya kakayanin. Sad naman ni Pay. Ayoko lang kasi ng gulo pero kung makikita kong sobra na siya, makikita niyo ang tunay kong ugali. Kahit kailan hindi ako nagpatalo, kaya huwag kayong mag-alala. Kaya ko ang sarili ko at hindi ako magpapapi kay Trina. Sad ko. Yan dapat. Ani ni Rachel. Naalala ko tuloy ng mga bata pa kami. Si ate madalas binubuli noon dahil lampas siya. Mahina kasi ang puso ni ate. Kaya kahit konting pagod hinihika ito. Kaya ginawa siyang katatawanan ng mga bata at tinatawag na Celestina hikain. Pero kapag dumarating na ako, nagsisipagtakbuhan ang mga bata. Dahil kaya ko makipagsuntukan o makipagbugbugan man, may pagtanggol ko lamang ang aking kapatid. Kaya nagkamali si Trina ng binabangga. Hindi ako basta-basta babae lang. Kwento ko sa kanila. Wow, astig ka din naman pala. Umanda ang Trina na yan dahil hindi niya alam ang binubuli niya ay palaban. Tuwang-tuwang saad naman ni Mariel. Tingnan lang natin kung hindi bumahag ang buntot ni Trina kapag tinamaan siya na mahiwagang kamao ni Catherine. Tumatawa namang saad ni Brenda. Astig no? Hindi ka nga pala maganda, kundi pang sports pa. Biro naman ni Mariel na siya lang naman ang tumawa sa sarili niyang joke. Walay Mariel kaya tumigil ka dyan. Maldita namang saad ni Aya. Hindi lang kayo marunong mag-joke. Tumatawang saad ni Mariel. Ewan ko sa'yo, saad naman ni Aya. Tawa na lamang kami dahil sa pagbabangayan ng dalawa. Nasasanay na rin kami dahil palagi naman ganyan but we're good friends naman. Wag lang talaga akong susubukan ni Trina dahil baka lumabas ang pagkabatang kali ko. Naboboring na ako sa office at hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Hindi mawala sa isip ko si Catherine. Palagi nagpa-flashback sa isip ko lahat ng nangyari sa amin. Hindi mawala sa isip ko napakaganda niya katawan. Hay, mababaliw na yata ako. Inis na sad ko at naitapon ko ang hawak kong ballpen at napahawak ako sa ulo ko. At saka ako sinabunutan ng sarili kong buhok. Sir, ayos lang po kayo? Tanong ni Arnold, personal assistant ko sa firm. Isa din siyang magaling na architect. Napatango na lamang ako. Yes, I'm okay. May naisip lang ako. Sad ko. Ang dami ko pa namang dapat gawin ngayon dito sa firm. Dahil marami nagpakontrata sa amin kaya kailangan namin pagplanuhan kung paano namin mahati ang aming oras para mapabigyan lahat ng customers. Pinilit ko pa rin ang sarili ko na makapagtrabaho ngunit talagang hindi ko magawa. Shit, namimiss ko siya. Tumingin ako sa aking relo at mabilis akong tumayo nang makita ko na 9 AM pa lang. Sakto. Break time nila Catherine. Halos liparin ko ang paglabas ng aking opisina at mabilis na tinungo ang parking lot. Mabilis kong pinatakbo ang aking kotse para maabutan ko pa ang break time ni Catherine. Gusto ko siya makasabay mag-snack. Kahit sa school canteen nila, kami kumain okay lang. Basta makita at makasama ko lamang siya. Damn, ano bang nangyayari sa akin? I miss her so much na para bang ilang taon na kaming hindi nakikita samantalang 2 oras pa lang kami naghihiwalay. Pinasok ang kotse sa school at ipinark sa malapit sa kantin. Sakto, break time at sigurado ako na nasa kantin si Catherine.
Excited ako na lumakad papunta sa kantin ngunit nang malapit na ako ay may narinig akong maingay sa loob ng kantin. Nakapalibot ang mga estudyante na animoy may sinasabong. Curious ako kung ano yun, kaya nang madali akong lumapit. Sakto pagtingin ko, sinuntok ng babae ang isang babae sa muka. Mukhang pamilyar sa akin ang babae. Catherine? Nasabi ko na makilala ko ang sumuntok si isang babae. Akmang papaluin ng bangko ng babae si Catherine nang mabilis akong tumakbo palapit sa kanila. Hinawi ko ang mga estudyante para malapitan ko agad si Catherine. Don't you dare to hurt my wife. Matapang kong awat sa babae na may hawak na plastik na upuan na ipapalo sana kay Catherine. Bulungan ng mga estudyante at lahat ay hindi makapaniwala sa sinabi ko. Isa-isa rin silang nagsialisan sa kantin. Wife? Jason? Asawa mo ang babae na to? Hindi makapaniwalang saan ni Trina. Oo, kilala ko si Trina dahil siya ang dati kong fiancé. Yes, at wala kang karapatan na saktan siya dahil ako ang makakalaban mo. Inis kong saad na numbalik ang galit ko sa kanya na akala ko'y nakalimutan ko na. Walang yakang babae ka? Kaya pala mainit ang dugo ko sa'yo dahil ikaw pala ang walang niyang babae na ipinalit sa akin ng taksil kong fiancé. At ikaw, ang kapal na mukha mo na magpakita sa akin matapos mo akong lokohin. Naiiyak namang saan ni Trina. Hindi ako nanloko, Trina. Ikaw ang nanloko at alam mo yun. Kaya wala kang karapatan na mag-inarte ng ganyan dahil ikaw ang may kasalanan. Dahil makati ka. Kaya hindi ka nararapat sa pagmamahal ko. Dahil wala kang kwentang babae. At sa susunod na malaman ko na kinanti mo ni dulo ng daliri ng asawa ko, magkakasubukan tayo. Galit kong saad. Nakatulala lamang sa amin si Catherine na tila ba hindi maunawaan kung ano nangyayari. Maging ang kanyang mga kaibigan, nakatulala na din at tila gulong-gulo sa mga nangyayari. Kaya nilapitan ko na si Catherine dahil parang nasyak ito sa mga narinig. Fix yourself. Pupunta lang ako sa opisina ng principal. Guys, pakisamahan naman si Catherine to fix herself. Babalik ako. May kailangan lang akong ayusin. Sad ko at hinila ko si Trina papunta sa opisina ng principal. Nagulat ang principal sa biglang pagpasok ko habang hawak ko si Trina sa braso. Mr. Santiago, what's the problem? Bakit kayo napasugo dito? Nagtatakang tanong ng principal. Gusto ko makausap si Mayor ngayon din. Motoridad kong utos. Okay sir, tatawagan ko lang po. Natataranta namang saad nito. Maya-mayangin nandito na agad si Mayor at kita sa mukha ang pag-aalala. Mr. Santiago, pinatatawag mo raw ako. May problema po ba? Nag-aalalang tanong nito. I want your daughter to get out from this school. Motoridad kung saan habang nagangalit ang aking mga panga. Ngunit bakit Mr. Santiago? Ano pong nagawa ng anak ko? Nagtatakang tanong ni Mayor. Bully ang anak mo at alam mo kung sino ang napili niyang ibuli? Sino po? Tila takot na saad ni Mayor. My wife at hindi ko mapapalampas ang ginawa niya sa asawa ko. Kaya bago pa ako makagawa ng masama, ilayo mo sa bayang ito ang anak mo. Alam mo kung paano ako magalit, Mayor. Huwag mong hintayin na magalit ako at may pabot ko pa kay daddy ang lahat. Saad ko sa mataas at galit na boses. Masusunod, Mr. Santiago. Ngayon din po. Ipapadala ko sa Amerika ang aking anak. Patawad po sa nagawa niya at hindi na mauulit kahit kailan. Takot na saad ni Mayor. Dapat lang dahil iba ako magalit. At Trina, kahit kailan, ayoko na makita pang pagmumukha mo dahil baka kung ano pa magawa ko sa iyo. Mula nang lokohin mo ko, namuhin na ako sa iyo at abot langit ang galit ko dahil sa kataksilan mo at hindi na kita mapapatawad pa kahit kailan. Naintindihan mo? Huli na sana itong araw na to na makikita pa kita. Matapang kong saad. Nakatungo lamang si Trina habang umiiyak at kita ko ang takot sa kanya. Sige na Mayor, aasahan kong gagawin mo kaagad ang napag-usapan natin. Sad ko. Mabilis namang lumabas ng opisina ang mag-ama. Binalingan ko naman ang principal na tila natatakot pa rin sa akin. Ayokong maulit pa ang nangyaring ito. Madam Principal, paigtingin ninyo ang inyong programa against bullying. Alam niyo ang kasamaang idinudulot nito sa mga kabataan. Bakit parang walang nakakaalam ng pangbubuli ni Trina? Nagkataon pa na asawa ko napili nito. Huwag na sana itong maulit pa sa ibang mga mag-aaral sa paaralang ito, kundi lahat kayo matatanggal dito. Noted po, Mr. Santiago. Hindi na po mauulit at ayusin ko po lahat ng problema sa paaralan. Patawad po.
Naiiyak namang sad ang prinsipal. Dahil sa nangyari, malalaman na tuloy ni Catherine na pamilya ko may-ari ng eskwelahan na ito. Ayoko sanang ipaalam sa kanya dahil baka hindi siya pumayag na dito mag-aral. Baka kung ano pang isipin niya. Aasahan ko yan. Sad ko at saka ko nilisan ng opisina at babalikan ko na si Catherine. Masyado ko nag-alala kanina nang makita ko na papaluin si Catherine ng upuan. Hindi ko mapapatawad ang sino man na manakit sa kanya. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.